So if we are really working for the Lord, mo na ginaingon nga the devil is also working. Yeah? Usahay kung gwapo ang dagan sa ministry, moingon tag praise the Lord. Pero dili gani mayo ang dagan sa ministry na ay mga negative nga mga sitwasyon, moingon pa dayon ta ang iyawa ga trabaho sab. Yung na naman ang mga igsunan. Well, ako mangutanong ko sa inyo personally, na gibati ba nimo nga na kay discouragement? Kanang pagkawa sa gana ba? Kanang nawad-an ka og espiritu sa pagsunod sa plano kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Well, ang Kristohanon nga pagkinabuhi, dili man ni tanang panahon mga kaigsunan nga naka sa naka sa ibabaw sa bungtod. Naamang may panahon mga kaigsunan nga makita o makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga naa ka sa gitawag nato og the valleys of challenges. Na mga daghang mga pangsulay mga kaigsunan. So that's why a Christian life is not a constant high, and there are moments mga kaigsunan nga gitawag nato naagid moabot kining great discouragement. Ug kung moabot na wadto ta mo duol ta sa Ginoo sa mga pag-ampo uban sa mga luha mga kaigsunan ug moingon ta Ginoo tabangi ko, pasaylo ako, giyahe ko, ibalik ang kusog. Well, have you been discouraged? Samtang mga kaigsunan nagahimo ta sa buluhaton sa Ginoo, kana bang nawala nga to ang confidence, as if that we lose that enthusiasm nga naa naton mura kag na demoralize, yeah? Mura kang na-demoralize niya, di nakaganahan mga lagad sa Ginoo. Well, there are questions nga ito ang pamalandungan karon. Dibati ba sa nimo pananglitan lang ha? Na-experience ba nimo nga gisaway ka? O gi-criticize ka? O gi-akusahan ka? O gibutang-butangan ka? Para lang yun nga di ka makapadayon sa buluhaton nga gilaraw sa Ginoo para nimo. Have you experienced that? Bugal-bugalan, dauton, akusahan. Well, mga kaigsunan, niabot sa imong life nga mura kag na prostrate, yeah? Mura ka og mo give up na lang sa imong kinabuhi. O di ba ka, have you experienced disappointments because of your personal weaknesses or failures? Nakay kaugalingon nga mga kapakyasan, mga sala nga imong nahimo, na prostrate ka, gikapoy ka. Nga bisan sometimes ang imong kaugalingong pamilya, usahay dili sila exempted mga kaigsunan sa paghatag og burden sa imong abaga. And then maabot ang panahon nga usahay grabe og sobrang kahadlok, mura kag matunaw, mura di nagaganahan mo padayon, na-depress ka, na-discourage ka, you get angry. O gayon na nga klase sa mga sitwasyon mga kaigsunan. Have you experienced that? Well, discouragement is, abin mo, dako kayo ni siya. Dako kayo ni siya nga tools mga kaigsunan sa kaaway. It's a very, one of the greatest tool nga gigamit sa demonyo mga kaigsunan aron pagpildi na to. And once you are discouraged, ang angayng buhaton nimo nga kabubuton sa Ginoo usahay dili na nimo mahimo tungod kay na discourage ka na. Ang angay nimo nga i-pursue kay bawog ka nga plano na sa Ginoo, gusto na sa Ginoo, especially sa Great Commission, especially sa pagsangyo, especially sa pagpangalagad, especially sa mga church projects or whatever nga imong buluhaton nga gigamit ka sa Ginoo, in that nya pagkahuman niabot sa imong discouragement, na kay weaknesses, na kay disappointments, na prostrate ka, na kay fears or kahadlok, whatever nga nagtukmod kanimo nga ma-discourage ka, well, galamiton na sa yawa ka ng discouragement. And if you are not careful, o kung dili ka magbantay mga kaigsunan, basig makita na lang nimo usahay ang imong kaugalingon nga nagpasilong, o gunya pagkahuman, idle ka na, wala kay ginahimo, and then na-defeat ang purpose, napildi ang mga katuyuan sa Ginoo, o gunya nakita nimo ang imong kaugalingon nga murabag ka ng wala na, inactive na, no? So mo na ginaingon nga maka-feel ta usahay nga dili na ta worthy, murag dili na wala tay gana mga kaigsunan, na moabot sa tuwa ang kanabitang hopelessness.
Kay kanang discouragement, mura man po na siya o kanabitang nawad-an kag paglaom. Mukawat mga kaigsunan sa kalipay nga kanhi gibutang sa Ginoo sa imong dughan. Well, si Christ, ingon pa niya, I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pero ang yawa, dili ko nanay. He came, ang yawa, kumbaga, the thief, matod pa sa John 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. So, mo ni ang purpose sa kaway. To steal, kuhaon niya. Kawato niya, to steal. Kawato niya ang kalipay nga gibutang sa Ginoo sa imong dughan, ang gana, ang enthusiasm, ang encouragement, ang inspiration. Diba? Kuhaon na niya, to steal, to kill. Pati yun, pag yun. And to destroy. Dili basta-basta ang goal sa yawa. Diba? The goal of Satan is to blind men with the gospel of Christ. Ug as much as possible, pugnan yung kaniya. Dili ka muhimo sa buluhaton nga iyaha sa Ginoo. Di ka mga lagad niya. Nya moabot na gani na nga hopelessness. Ay duming ang yawa ga-atake sa ato through discouragement, and he creates doubts. Muhimo siya og mga pagduha-duha. Nya makapadepress nimo, makapalonely nimo, o niya masuko ka. Masuko ka karon. Masuko ka sa Ginoo, masuko ka sa tao, masuko ka sa sitwasyon, o di ba ka masuko ka sa imong kaugalingon, makapadepress, makapalonely, o niya usahay mahimo kang stagnan sa pag-alagad sa Ginoo. Well, diha sa Bible, dili magud ni isolated ni nga case ni nga discouragement. Daghan sa Bible mga heroes of faith. In fact, there were many, kung imuhang estudyuhan ang pulong sa Ginoo, mga great men, mga heroes of faith, ni feel mga kaigsunan og discouragement. Hunahunaan na, so dili ta exempted. Dili ta mga kaigsunan nga dili dutlan aning discouragement, dili ta makapanghambog parehas ni Peter sa una. Grabe to si Pedro Ingon si Pedro sa una nga, Lord, bisag asa ka mo adto ko. Kung sakiton ka, okay ra na nako. Sakiton sab ko, kung mamatay ka, patay ko, papriso ka, papriso pud ko. Grabe gyud ang self-confident ni Peter. But you know what? Dili man gud nato ni kaya sa atong kaugalingon igsuon. We always need God and His grace and mercy, wisdom, strength. Nagkinahanglan ta sa Ginoo sa tanang panahon. Dili nato ni kaya sa ato ang kaugalingon. Diba? So, di ta pwede mo ingon nga kaya kay nako ni. Parihan ni Peter before si Christ gi-arrest. You know what had happened. Kay bawo kag unsay nahitabo mga igsunan sa diha sa diha nga gidakop na si Kristo Jesus. Grabe to kaisog si Pedro, gitigbas pa gani niya ang dalunggan sa sundalo. Ay pagkaputol mga igsunan. Ug nya abi ni bagon siya nahitabo during those times. Dili na wala na nimo nakita si Peter. Ang iyang saad nalimtan na niya, ang iyang mga commitments. He thought nga dili siya ma-discourage. He thought nga dili siya ma-depress. Apan sa diha mga kaigsunan nga niabot ang grabbing circumstances pagsuway sa iyang kinabuhi. Siyempre iyang master gidakop. Siyempre si Kristo Jesus gidakop, and what can you expect? Ang imong gi-expect nga mo build og kingdom, kay gidakop na. Ni atras si Pedro, balik siya sa iyang kaugalingong trabaho. Grabe nga discouragement, and Peter kang iyang mga kapakyasan nakapa-discourage niya, gibalik sa karaang trabaho. Ug unya tibok gabi sige panagat, way kuha mga kaigsunan. Diba? Well, dili man ni siya kining discouragement, dili man ni siya mga kaigsunan kanang isolated lang mahitabo ra sa katao. Tanan Kristohanon mo bati ani mo feel ani, this is a kind of emotion mga kaigsunan nga sa hindi nataganahan. Joshua, for example, sa Old Testament, di ba, if you read the book of Joshua chapter 1, 3 times yun ba balik-balik diha. Giingnan sa Ginoo si Joshua, as I was with Moses, so I will be with thee. Joshua chapter 1 verse 5. I will not fail thee, you will succeed. Ingon ang Ginoo kang Joshua. Parehas ra gud sa tuwa karon.
Nagingon ng Ginoo sa tuwa nga, I will never leave thee nor forsake thee. I will provide all your needs. Pero abi mo sometimes, mga kaigsunan, ma-discourage ta. And then 3 times sa book of Joshua chapter 1 that the Lord said, be strong and of good courage. And then gi-repeat na sa niya second time. Hala magmalig-on ka, ayaw pag baton ani nga discouragement, fight discouragement. The third time, nagingon ng Ginoo, did I not tell you, Joshua? O ba kung nagingon ni mo, Joshua, you read verse 9, did I not tell you, be strong and very courageous? Be of good courage. You see, because sometimes, mga kaigsunan, bisag pagkapila natin nakadungog anang sermon about encouragement, sermon about inspiration, nakadungog daghan natag nahimo mga kaigsunan nga mga messages about motivations. Pero moabot gihapon ay. Moabot gihapon di ka makapangandak mga kaigsunan nga dili ta ma-discourage. And remember this, kung moabot na nga discouragement dili na iya sa Ginoo. Iyahanas kaaway mga kaigsunan. God did not give us the spirit of fear. Wa siya naghatag nato niya ng espiritus kahadlok nga mo'y makapatunaw, makapatukmod nato nga say ma-discourage na lamang ta. But God gave us sound mind. God gave us love. Muna gihatag sa Ginoo sa tuwa. He did not give us discouragement, mga kaigsunan. Wa siya naghatag ng confusion. God is not the author of confusion because a man that is discouraged, confused na siya. Ang tao nga na-discourage, mga kaigsunan, na siya sa point of confusion. And God is not the author of confusion, but of peace. Ngayon na mo na ang Ginoo, mga kaigsunan. Dili lang kang Joshua. Did you remember Elijah? Sa kumbati, mga kaigsunan, dito sa mga propeta ni Baal, mga kaigsunan. Pero sa diha nga, yes, nagmadaogon si Joshua. He was a very prayer warrior. Grabe na siya. Nag-ampo siya nga di muulan, wa muulan. Nag-ampo siyang muulan, ni ulan. Di ba? Grabe ka prayerful kini si propeta Elijah, pero he was discouraged. Sa diya nga si Jezebel, mga kaigsunan, gisumuna na siya nga patyon siya. Bisan tuod og strong kayo ni si Elijah. Iyang giatubang ang mga propeta ni Baal, pero ang iyang kasing-kasing, mga kaigsunan, na hadlok o unya na discourage. And then he started to complain against God. And did you remember that? Kanabitang mo ingon tanga, Lord, Lord, kuhaan na lang niya akong ginabuhi. Na-discourage ka na, kanang mo ingon, bitaw ka, kuhaan na lang niya akong ginabuhi. That is a sign, mga kaigsunan, nga grabe na discouragement ni mo. Wa na kay ginay, abi nimo kining discouragement makapaundang, makapahimong usahay di na kamanudlay. Grabe nga discouragement, di na manutbras, di na maligo. Grabe nga discouragement, mga igsunan, di na mukaon. Basig way pagkaon, pastor. Mao siguro. Di na katulog. Basig daghan lamok. Kaya anyway, mga igsunan, grabe nga mga discouragement. Si Jonah, one time, grabe nga discouragement. Nagpalandong siya sa gamay kayang anino na lang unta. Ingon siya, Lord, kuhaan na lang ko. Bisan gani si Jonah, mga kaigsunan, when he preached to Nineveh and gave warning to the Ninevites, 40 years and Nineveh shall be overthrown. Ang giwali ni Jonah dito is a prophecy of destruction. Prophecy of judgment. And when the prophecy fails, sa diha ngang propesya, mga kaigsunan, wa matuman, that discouraged him. When God changed his mind, sa diha nga giusab sa Ginoo, and God spared Nineveh because they have repented of their sins. Uy, noon sa maning missionary padung sa Nineveh nga na-discourage man hinon, bis naghinulsol ng mga tawana. Well, let me remind you nga bisan usahay ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, nya nagwali ka nga mo na mahitabo, nya wa na hitabo ang imuhang wali kay ginaluoy ang Ginoo. Nagpray ka nga hukman mo sa Ginoo, nya karon wa naghukom ang Ginoo. Kaya naghinulso lagi ang tao. Kana bitaw nga magampo taw sa nga madagma kaunta. Kastiguhon kaunta sa Ginoo. Kaya nakasa lagi batok nimo. Nya karon gi-bless man noon.
Gibless siya, of course, kaya naghinulsol. Mibalik sa Ginoo, nagmahay o naghinulsol siyang gipanghimo. Gibless sa Ginoo. Nasuko nung kamura kag the older prodigal son. Katong older prodigal son. Ang maguwang sa prodigal son. Sa diha nga ni balik mga kaigsunan katong masupilon nga anak. Nasuko man hinuon tong maguwang hinuon. Siya na po yung na-backslide. Usahay ngo nana mga kaigsunan and makapa-discourage. Kanabitang mag-expect nga kanang tawhan na kastiguhon gina sa Ginoo ba. Nya karon wala siya gigastigo sa Ginoo. Kay nakasala lagi kay bawjo ka nakasala na nya nag-expect ka nga kana siya kung anon gina pantunon gina sa Ginoo, kulatahon gina sa Ginoo. Nagampo ka brad nga unta madagma na siya. Nya karon wala man baliman ang imong expectation imbes nga kastiguhon sa Ginoo gipanalanginan man hinuon. Of course ang Ginoo nag-change sa iyang mind because that person repented. Anyway, if we confess our sin, God is faithful and willing to forgive us our sins, to clean us from all our unrighteousnesses. So nag-usab ang Ginoo sa iyang hunahuna instead nga iya kang pantunon ipanalangin na nino niya ang kining mga Kristohanon nga wa makasa na discourage. Ay nako mga kaigsunan. Anyway, parehas na ka Jonah ba nagwali sa Nineveh. Imbis naghinulsol nagkuan hinuon na discourage hinuon. Si David, do you think si David walay discouragement? Oy, niingon si David, do I walk in the valley of the shadow of death? So naay time sa life ni David nga naagid siya sa valleys of death. Na siya time pero si David wala nagstay dito sa valleys of death. It is not a permanent situation. Wala siya nagpermanente dito, wala siya nagpuyo sa valleys of death, depression, discouragement o uban pa. You can read that in Psalms 23. Do I walk in the valley of the shadow of death? So naagay mga shadow of death. Naagay mga valleys of discouragement, trials, pagsuway. Pero abi ni mo sa sulti ni David, bido nga na siya discouragement, ingon pa niya, I will fear no evil because God is with me. Diba? So sa time sa discouragement, parehas kang David, di tangay madlok. I shall not fear because God is with me. Diba? Daghan pa mga igsunan nga example sa Bible when it comes to discouragement. One time, ang mga apostoles, naglawig sila sa Sea of Tiberias or Sea of Galilee. And then, pag-abot nila sa tunga-tunga, naabtan sila unos. Did you remember the story in the book of the Gospels, Matthew, Mark, Luke? Well, makita ni mo mga igsunan that they were there in the midst of the sailing. Kuan sila sa sakay sila bangka. Abtan sila og kalit nga unos. Si Kristo natulog lang sa likod, very peaceful, relax kayo. And you know, they were discouraged. Ingon ang mga apostoles, Lord, wa baka mag-care na mo nga malunod na ang bangka, mga matay na miyan eh. Sabi ni mo, sayang issue is not about problems. The issue sometimes is about faith. Usay ginapadako na to, we are trying to magnify the problems. Igamay ang Ginoo. You know what the Lord said? He rebuked the storm, He rebuked the wind, and suddenly naabot ang peace mga kaigsunan. O ingon ang Ginoo, gamay ra kay mo pagtuo ba. So the issue sometimes is faith. Ang atong pagsalig diha sa Ginoo mga kaigsunan. Di ba? So mo na nga, do you think if God is in your boat, do you think the boat will sink? Akong point ba nga kung ang Ginoo ba kauban nimo sa imong bangka, sa imong una malunod ng bangka. It will never happen. Di ba? God, ang iyang presence sa imuha, it means protection na. It means peace. It means comfort. Ang presensya sa Ginoo is enough for us, di ba? So mo na mga kaigsunan nga munipil san silang discouragement. Ya kita po usahay mo feel punta ana nga mga discouragement. Si Job ito sa chapter 3 verse 25. Ingon si Job, for the things which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me.
Matud pa ni Job mga gisa, ang mga butang nga labaw kong gikahadlukan ni abot na kanako. Ha? That which I afraid of, katong akong mga kurog ko, ni hadlok ko, ni abot din kanako. Oh, tanawa ra. Well, sa life ni Job, grabe itong discouragement. Ingon gud si Job nga mas may pagwa na lang kung mahimugso. Dili biya, sa time, if you read the book of Job, makita nimo nga ang life ni Job mura siyang nasa roller coaster. Na time nga high kay siya for God. Pero kung tanaw na niya ang iyang situation, he lose his family, lose his wealth, lose his health. Unya ang iha pag yung asawa. Well, mga kaigsunan, grabe nga discouragement. Usay makaagwanta ta no nga magtan-aw sa uban nga nagbalatian, napildi ang uban. Ang uban grabe nga kasakit, usay makaagwanta ka paana. Pero kanang ikaw na mismo, parehas ni Job, ang balatian na aniya nga mismo ang iyang asawa niingon nga tungluhan na imong Ginoo Job nya pagkauman paghikog. Sayunan ka na. You are expecting nga ang imong wife mao na ang mo support nimo, mao na ang mo tapad nimo for better or for worse. Unya mao na no imo ingon nga ay pag tan-aw na imong dagway Job. Bati na kay pangit na kay itsura. Ala tungluhan na imong Ginoo Job unya pagkahuman pagpakamatay. You see? Grabe nga discouragement, dili ba? Have you been in that situation? Siguro wala pa na naabot sa imo ha. Where you lose all your wealth and your family, hurot nga igsunan. It's almost comical. Human sa pag-report sa usa ka reporter nga mao ni nahitabo. And then here comes another one. Pag gani mahuman tong report ng usa na poy laing problema ni abot ug ni report nga mao ni nahitabo. And then lastly, ingon ang yawa nga ni alagad man lang nimo gitagan man nimo bayang lawas. Tandugar ko na yang lawas. O so gitandog ang lawas. Kitagaag sakit gikan sa lapalapa padulong sa limpulog. Grabe nga discouragement oy. Dili lalim nga mga discouragement like dagway. Mga kaigsunan sa hinungdan, mga kaigsunan nga ma-discourage ta sa pag-alagad sa Ginoo. Dilo ayog surrender oy. Antay mga kaigsunan ni adto ang 12 spy. The Lord told them si Joshua sa time pa ni Moses, ingon ang Ginoo kang Joshua, as I was with Moses and so I will be with you. Banan ta ka. And you know what had happened? Siya nahitabo mga kaigsunan, nagpadala sila og spy dito sa Promised Land. Balik ang 12 spy, ingon nga, oy, pagkagwapo. Truly, the land is flowing with milk and honey, but there is a problem. O, nara na. Ang problem mo ni hatod og discouragement. Ni-report kining out of 12, ang 10 mga kaigsunan ni-report og nihatag sa mga negative nga resulta sa ilahang survey. Ilahang nag-scout sila nag-scouting sila sa Promised Land. Ingon sila, truly, the land is flowing with milk and honey, but there is a problem. Kana bitang manay mo dool nimo nya mo ingon na problema brad. Discouragement. You know what had happened because of that? And out of 12, 10 reported a negative report. Kadtong napulo og ang tanang naminaw sa negative report wa kasulod sa Promised Land because of discouragement. Because matod pas napulo ay comparing sa mga taong nagpuyo diha sa lugar. Mga higanti nya kita mura lang tag mga grasshopper pang irokon rata na murag kuto. And so they were so discouraged, sila, wala sila mo tabuk, mga kaigsunan, sa Jordan. Asa naman to? Asa naman tong napulo? Matod pa sa uban. 10 lost tribes. Well, moingon ko sa inyo mga kaigsunan. The Promised Land, it really belongs to them because God promised it to them. It belongs to them. It's theirs. Ilahan na. But because of discouragement tungod kay nagatubang og mga problema, wala na hinuon nila na abot ang
gisaad sa Ginoo nga para nila. Abi nimo kay siya nakasulod sa promise land, because matud pa sa Hebrews chapter 3, I think that's the last verse. Ingon dito nga they were not able to enter into his rest because of unbelief. Tanawara, tungod kay wa sila nagmatinuhoon sa gisaad sa Ginoo. Abi nimo, to overcome discouragement, you got to believe on God's precious promises. Nga kining discouragement, mga igsunan, grabe kay ning consequence. It might be bigger than you think. Mas dako ni siya mahimo, mga igsunan, nga salaod diha nimo. Basigwa ka magpamalandong niya. Abi nimo, daghan akong mga lugar nga nadtuan and people groups, mga igsunan. And anywhere I go, I get criticized. Ako mismo ba sa akong personal testimony, daghan mo criticize na ako. Dili sila gusto sa ko, pero ako mo hisgutan. Ingon na ang sistema bitaw. Na gani daghang panahon nga usahay, mapil nimo nga wa na lang kagabantay nga natagak na dayang luha sa imong mga mata. Because sometimes of discouragement, you lose the enthusiasm, you would like to quit, gusto na kamuundang. O kini nga discouragement dili ni tiaw, mga kagisunan. Pero abi nimo, God has given us the courage to overcome this discouragement. Mao ni ang message nga gusto na ako i-share sa inyo karon nga buntag. Look to God and tanawan ning mga heroes of faith. In some way or another, dili ni sila perfect nga mga tao. They have their own stories. They have their own disappointments in life. They have their own weaknesses. They have their own discouragement. Pero nipadayon sila. If you are going to ask them, what can you advise about my situation? Mutambag yun sila nimo. Look at the heroes of faith, tanawa mga isunan sa Hebrews chapter 11. You read from the first verse up to the last verse, tanawa na kung sa mahimo sa faith. O tanawa ni nga mga heroes of faith. Nga grabe mo hatag na itong encouragement. Silang tanan ni agi og discouragement walay isa sa ilang walay discouragement. So dili punta makaingon nga kita dili ta mo agi ana. Vulnerable kay tanini og ang yawa ikumbaga naka-stante ning discouragement masterpiece ni niya kay once nga matamnan ka og discouragement sa kaaway sa imong hunahuna, mao na ginaingon nga makita na lang nimo ang imong kaugalingon usahay nga napadpad ka na, na-derail ka na, naanod ka na og dili na ka makita sa pag-alagad sa Ginoo because you are so discouraged. But remember God's precious promises. As I was with Moses, so I will be with thee. You will succeed. I will not fail thee. Sa New Testament, same gihapon mga kaigsunan. Ang Ginoo nagsulti na to. Don't be discouraged. I am with you. Ingon ang ato ang Ginoo, di takabiyaan, di takapasagdan. I will never leave thee nor forsake thee. Philippians 4:19, ingon ang Ginoo, my God shall supply all your needs according to the riches of His glory. Then, ang Ginoo nag-ingon siya, whatever negative circumstances nga niabot sa tuwa, dunay intention, dunay plano ang Ginoo, doon na siya laraw para nimo. Siguro dili nimo masabtan karon, but God has a purpose. Then you will know and you will thank Him later on. Pasalamatan ra gihapon nimo with all the delays. Usahay bisan ka ng mga delays para nato ba, pero sa Ginoo dili na delay, that's the right time, di ba? So mo na nga ibutang nato na sa ato ang heart o sa ato ang kasing-kasing this morning. And I hope you get encouragement karon nga buntag, and never get discouraged. Padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ayog biya, all right? Hapit na biya ang gitawag nato og reckoning, pagbalik unya sa Ginoo. When we are going to stand before Him, og tanan nga mga motibo sa atong kasing-kasing igapadayag na unya dito. Hala atong alagaron ng Ginoo. Offer your body as a living sacrifice. Be it transformed, renew your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Father in heaven, how thankful we are. Mapasalamaton kami tungod kay sa makausapan nakigstorya ka kanamo.
Pinagi Ginoo sa imong mga pulong nga wala unta mipuhas sa mga pagpasalamat diha kanimo bisan tudog na mga panahon nga dili namo masabtan ang sitwasyon sa amo ang kinabuhi. But those, Lord, nagtuumi nga na kay laraw. Lord, we claim your promise that if God be for us, then who can be against us? Everything has a purpose. And we know, Lord, that all things is work together for good to them that love God, to them who are the called according to your purpose. Lord, allow nimo ning mga butanga that we will be conformed to the image of your Son, o mapasalamaton mi nga naay dagway nga sama niini sa among kinabuhi aron kami magdutdut muduol diha kanimo. Ayaw gitugot Ginoo nga kining mga discouragement nga amo ang mabati usahay among mapil saylo ami kay tawar gud mi mapakyason usahay masayop mi sa among una-una. Apan ikaw ang Dios nga labaw sa tanan o tabangi mi Ginoo every day sa among life. So we confess our mistakes, wrong choice, mali nga hunahuna diha nimo. Tabangi mi nga amo ang heart is for you, Lord. And thank you for forgiving us of our sins. Thou hast promised that if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us. And thank you for this forgiveness. Amos ang gipray, Lord, this day na amid challenges, na discouragement pud karong adlaw, daghang pagsuway karong adlaw. Kampo ming ikaw tabang namo karon. Ihatod mi sa plano ug laraw nga gusto nimo nga among buhaton. Tagay mi kusog. Nagampo mi nga ikaw sa kanunay ug sa tanang panahon magagiya sa imuhang mga katawan. Nagampo sad mi karon sa tanang adunay mga balatian. Doon na kay katuyuan, doon na kay purpose. Ani nga mga balatian. Siguro mao na yung nagtulak o nagmutukmod na mo nga mo paduol o sangpit sa imong pangalan. Ay daghang panahon sa panahon nga maayo miglawas usahay baliwala ra na mo. Amo lang giya take for granted ang imong mga blessings. Apan karon nga dunay mga balatian, dunay mga sitwasyon nga negatibo. Mao ni mutulak namo Lord nga moduol diha kanimo. Salamat. Ani. Even though negative ang situations, pero appeal dahil ni sa imuhang mga positive plans para namo. Itugyan namo ang tanan kanimo. This day, Lord, we need our daily bread. We need your protection, guidance, provision. We need your grace and mercy, wisdom. Nagkinahanglan mis kusog karong adlaw pagatubang sa daghang mga buluhaton o mga challenges. Salamat po sa mga opportunities nga imong ablihan sa among atubangan karon. Salamat sa kanunay sa pagtubag sa among mga pag-ampo, and so we ask all these things in the name that is above every name, the name of Jesus.